Magandang araw, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho para sa detalye ng mga balita. Ibinahagi ni outgoing Senator Cynthia Villar na tinitignan nito ang pagtakbo sa posisyon sa pagka-alkalde o congressional seat sa Las Piñas City. Gayunpaman, sinabi ni Villar na nais ng kanyang asawa na si dating Senate President Manny Villar na tumakbo siya sa Kongreso dahil kinumpirma niyang tatakbo sa Senado ang kanilang anak na si Las Piñas Representative Camille Villar. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni Villar na siya ang magdedesisyon kung saang posisyon siya tatakbo sa Oktubre, kung saan nakatakda ang panahon ng paghahain ng kandidatura. Kung sakaling tumakbo siya bilang alkalde, sinabi rin ni Villar na isang kamag-anak niya ang tatakbo para sa Kongreso. Ngunit sinabi rin ni Villar na hindi siya makikipag-ugnayan sa kanyang pamangkin para hilingin na umatras ito. Ayon pa kay Villar, makakalaban niya ang kanyang pamangkin na si Las Piñas Vice Mayor April Aguilar. Sinabi pa ni Villar na meron nang nagboluntaryong maging vice-alkalde, ngunit hindi niya ibinunyag ang pagkakakilanlan nito. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang mano-manong pagsalok ng mga tumapong langis sa loob ng NB Merola 1 na sumadsad nitong July 23 sa tabing dagat ng sitio Quiapo, Barangay Biaan, Maribelas, Bataan. Inilagay ng mga PCG personnel sa malalaking dramang nakolektang langis na dadalhin naman sa isang waste disposal facility para matiyak na hindi makakasama ang naipong langis sa kalusugan ng mga residente. Ito'y matapos magsagawa ng aerial survey ang Philippine Coast Guard sa ground zero ng oil spill sa Limay, Bataan. Ang nasabing oil spill ay dulot ng isa pang barko na MV Merola 1 na sumadsad sa bahagi ng Maribelas, Bataan ayon pa sa PCG. Gumagawa na ng 50 taong drainage master plan para sa National Capital Region o NCR ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Public Works and Highways kung saan ito ay bilang tugon sa malawakang pagbaha sa mga lungsod. Sa pagdinig ng House Committee on Public Works and Highways, sinabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana na ang kasama sa plano ang pag-upgrade at pagpapalawak ng drainage network. Bukod sa pangmatagalang master plan, sinabi rin ni Lipana na magtatayo din ng MMDA ng mga bagong pumping station na kayang humawak ng mas mataas na volume ng tubig sa panahon ng malakas sa pag-ulan o storm surge. Isang karagdagang malabon na Votas Floodgate 3 nang itatayo para mas makontrol ang level ng tubig sa mga lugar na madaling bahain sa dalawang lungsod ayon pa kay Lipana. Habang iniharap ni Lipana sa House panel ang plano ng MMDA para sa flood mitigation kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila dahil sa southwest monsoon o habagat at super typhoon Karina. Nilagdaan ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang ordinansang nagdodoble sa birthday cash gift para sa mga senior citizens simula ngayong Agosto. Ang Ordinance No. 40 Series of 2024 ay nagtataas ng benepisyo mula 1,000 piso hanggang 2,000 piso. Ang lungsod ay may humigit kumulang 76,000 senior citizen ayon sa pinakauling datos ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Sinabi rin ni Teodoro na ang panukala ay hindi lamang makikinabang sa mga senior citizen kundi maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat naman si Vice Mayor Marion Andres, isa ring senior citizen, sa pagpirma ni Teodoro sa naturang ordinansa. Nabanggit din ito na ang pagtaas ng cost of living necessities ay nangangailangan ng karagdagang suportang pinansyal para sa mga senior citizen na marami sa kanila yung umaasa sa mga fixed income na maaaring hindi sapat na matugunan ang kanilang mga pangangailangan.
Samantala, ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal makakaranas ng water service interruption na tatakbo mula August 1 hanggang August 7. Pinapayuhan ng mga kabahayan sa ilang bahagi ng Makati City, Patero City, Pasig City, Taguig City, Quezon City, Marikina, gayon din sa bayan ng Taytay, San Mateo, Antipolo at Binangonan sa Rizal na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig. Samantala, pinayuhan ng kumpanya ng tubig ang mga customer na hayaang dumaloy ang tubig sa kanilang mga gripo hanggang sa maging malinaw ito bago gamitin ang mga ito. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, maaari niyong bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaari niyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.